Ay, oh. Sarap matulog. Grabe. Oras na. Ay, ko. It's 4 o'clock. Oh, 4:00 na. Maliligo. Mamaya pupunta ako sa mosque. Yan ang mga plano ko. Okay, bago na ako. Okay. Ay, ko. Siya. Itong susutin ko mga ka-spring sheds ay tinatawag na korta. At ito ay isang traditional at kagalang-galang na suot para sa mga kalalakihang Muslim. Ang pinili kong kulay ay itim kasi parang maganda sa paningin ko, elegante. Walang iisang mahigpit na panuntunan sa kulay na nagdidikta ng katayuan sa buhay. Ngunit ang pagpili ng kulay ay may malalim na koneksyon sa kultura, tradisyon at relihiyon. Ang kulay itim po mga ka-spring sheds ang napili ko dahil ito ay para sa akin, ito ay dignidad at otoridad. Ang itim ay madalas tingnan bilang formal, elegante at nagpapakita ng otoridad o seryosong disposition. Culture, sa ilang lugar po tulad ng sa Middle East o Afghanistan, ang itim na vest o balabal sa ibabaw ng damit ay suot ng mga leader o nakatatanda. Minsan, pinipili ito dahil hindi madaling makita ang dumi o pawis kumpara sa puti. At ito ang pinili ko, black, para sa isang formal na okasyon tulad ng flag ceremony. Bagamat ang design ng sinuot ko ay isang korta, malaki ang pagkakahawig nito sa ating barong Tagalog o gusot mayaman dahil sa kwelyo at botones nito mga ka-spring shots. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Mga ka-spring shots. Assalamualaikum mga ka-spring shots. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So okay na to mga ka-spring shots. Ayan. So ito ang gagamitin kong pang flag ceremony mga ka-spring shots. Palagay ko swak na swak ang pormahan ngayong araw ng Monday at magmumukhang formal na Filipiniana o modern Pinoy ang dating ko mga ka-spring shots. Assalamualaikum. After sa trabaho ko, dahil ito ang plano ko mga ka-spring shots, ay dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na puno ng katahimikan mga ka-spring shots. Ang loob ng isang mosque. Sa edad kong 58, akala ko ay nakita ko ng lahat, pero iba ang pintig ng puso ko sa pagkakataong ito mga ka-spring shots. Sa aking pag-obserba, nakita ko ang ating
mga kapatid na Muslim na nagpapatira pa, ang kanilang noo ay nakalapat sa sahig. Naalala ko ang turo ng aking kapatid na masonerya. Ang sabi niya ay ang ating ulo ang pinakaimportante. Ito ang ating dangal na pinoprotektahan natin ng ating mga kamay kapag may panganib. Pero sa loob ng moske, mga ka-spring shots, buong puso nilang inilalapag ang kanilang noo sa lupa bilang tanda ng ganap na pagsuko sa dakilang lumikha ng ating mahal na Allah. Aminado ako, mga ka-spring shots, sa nakasanayan nating mga Kristiyano. Lumuhod ako ng ayon sa aking alam. Hindi ko pa nagawang idait ang aking noo sa floor. Ngunit ang bawat duhod at bawat patak ng aking duha ay galing sa puso. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako naroon. Naway huwag niyo akong husgahan. Naniniwala ako na ang relihiyon ay hindi bakuran na naghihiwalay sa atin, kundi tulay patungo sa kabutihan. Sa huli, walang relihiyon ang magliligtas sa atin kung wala tayong pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Ang mahalaga, mga ka-spring shots, ay ang kabutihang ginagawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Kristiyano man o Muslim, iisang ating hinahanap, ang kapayapaan ng loob. Sabay-sabay nating yakapin ang respeto at pagkakaisa dahil sa mata ng may lalang, ang tinitingnan ay ang ating puso, hindi ang ating pangalan. Hindi ko mamadaliin ang paggawa ng sujud, yung noo sa floor, mga ka-spring shots. Ang pananampalataya ay hindi isang performance, kundi isang damdamin. Sa susunod na pagbalik ko, mga ka-spring shots, gagawin ko ito kung kailan ko mararamdaman na handa na ang katawan ko at spirito. Ang mahalaga, nararamdaman ko ang banal na katahimikan. Ang ulo, ang sentro ng ating talino, dangal at pagkatao. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang ating ulo ang palaging pinakamataas. Ngunit sa oras ng dasal, ang bahagi ng katawan na pinaka-iniingatan natin, ang noo, ay inilalapat sa pinakamababang bahagi, ang sahig. Ito ay simbolo na sa harap ng may lalang, Allah, lahat tayo ay pantay-pantay at walang puwang ang yabang o ego. Pinapaalala nito sa atin na tayo ay nagmula sa lupa at babalik din sa lupa. Ito ang pinakamalapit na posisyon ng tao sa Panginoon Allah. Sinasabi nila na kapag ikaw ay nasa sujud, ibinubulong mo ang iyong hiling sa lupa, ngunit naririnig ito sa langit. Dahil ang ulo mo ay ang pinaka-vulnerable na bahagi ng katawan. Ang paglalapag nito sa sahig ay tanda ng 100% na pagtitiwala at pagsuko sa plano ng may kapal. Ang pagkaintindi ko sa Islam o paniniwala, ang bawat tao ay ipinanganak na nasa estado ng fitra, likas ng kabutihan at koneksyon sa Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, hindi ito tinatawag na conversion, kundi reversion o balik Islam, dahil bumabalik ka lang sa iyong orihinal na pinagmulan. Hindi ako nag-aalala o nababahala kung wala agad ni isang lumapit na kapatid na Muslim habang nag-oobserba ako sa loob ng masjid. Iginagalang ng mga kapatid na Muslim ang katahimikan ng bawat isa dahil itinuturing nilang direktang pakikipag-usap iyon sa Diyos. Ang pakiramdam ko ngayon ay sinyalis ng paghahanap ko ng aking kaluluwa at kapayapaan. Hindi ako nagmamadali kung anuman ang desisyon ko sa pananampalataya. Depende kung ano ang gusto ni Allah. Ang paghahanap
ng katotohanan ay isang personal sa paglalakbay. O nga pala, ang pagsuot ko ng itim na korta sa flag ceremony, pinapakita ko lang po na nirerespeto ko ang mga kapatid nating Muslim dahil tayo ay ang pinanggalingan natin ay Muslim. Ginagampanan ko lang po ang tungkulin bilang isang Pilipino, mga ka-Spring Shots. Normal lang sa akin ito na nararamdaman ko ang bigat at emosyon at ang pag-iyak ko. Yan ang tanda na bukas ang aking puso sa isang mataas na kapayapaan. Sa edad kong 58, ang paghahanap ng spiritual na koneksyon ay hindi na tungkol sa pagpapalit ng label, kundi tungkol sa paglapit ko kung saan ko nararamdaman ang tunay na katahimikan. Bilang isang Kristiyano, mga ka-Spring Shots, ang aking obserbasyon sa mga kapatid nating Muslim, puno ito ng respeto at hindi ng huhusga.